Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong umaga mga lodi. Good morning sa inyo. Nako, medyo hindi good ang morning, no? Lalo na sa mga taga, ano, Fairview, mga lods, no? Alam niyo yung landers doon sa tabi ng SM Fairview, mga idol. So simula kaninang madaling araw, nagliliyab siya mga idol, no? So ito, kita niyo yan. Gumuho, no? Sino may alam ng lander sa Fairview, mga lods? Ayan, no? Grabe, simula trending to ngayon sa Facebook. Dahil nga sobrang lakas. Isipin niyo gumuho yung mismong building. Ba naman yun, di ba? Gumuho na ang gilid ng bahagi ng Lander Supermarket sa Fairview dahil sa sunog na sumiklab rito. Patuloy na inaapula ng mga bumbero ang sunog na kasalukuyan pa ring nasa fifth alarm. Grabe. Oh. Grabe, no? Kala ko naman yung bahagi lang, kumbaga meron lang nasunog na konti. Ay na buong Landers, ang laki nun di lahat ng product dun ubos. Grabe, oh. Pasong putik pala yun. Ngayon ko lang nalaman yung address nun. Sunog sa sangay ng Landers Philippines sa barangay Pasong Putik proper sa Fairview, Quezon City. Oh, di ba? Grabe, oh. Sino malapit diyan? Malapit lang to sa amin, mga lods. Sakay lang to, eh. Oh, isang buo, oh. Grabe, ang laki, isang buo. Ano nga, lahat nga. No, grabe naman yan. Patay ang business. Paano kaya yung ganito, no? Kunyari sa yung landers, paano ano dun? Mga idol, no? Hindi ko alam yung ano dun, yung pwedeng gawin dun, May makukuha pa kaya yung mga may-ari dyan, mga idol? Tsaka ang tanong, ba't ganun kalaki, no? Ano yung... follow up tayo ng news dyan hanggang mamayang gabi, mga idol, No, so abangan natin 'yan. So nagulat lang ako kasi yung may mga tropa kasi akong nagagrab, bumabiyahe. So pagkagising ko pa lang kayo ng umaga, ito na yung mga post nila. Na sunog yung landers, ganyan, ganto, ganyan. Akala ko naman konti lang, putik sambuo. Oh, halos buong building, ang laki na pa naman ng landers dun. Oh, ayan, grabe mga idol. Ako, mag-ingat, no? Paano mag-ingat pala? Ba't nag-iingat yung mga nasa gilid, baka yung mga bumbero, mga idol, no? Grabe, sumisingaw sa simento. Ganun kainit, mga idol, tumatagos. Gravities. Anong meron sa loob niyan? Diba, hindi pa tayo nakapasok dyan, boss, nasunog na. Ano ba naman yan? Balak pa naman namin dyan, magpa-member. Hindi pa kami nakapasok, nasunog na. Oh my goodness. No, so ayan, yun yung natin. Mainit na ulo ng balita, mga idol, grabe. No, so ayan po, no. So punta na tayo sa ating mga balita ngayon sa crypto, mga idol, no. O hindi naman sa global news muna. Papa Jerome. Siguro mamaya tong hapon sa atin, mga idol, mga 4:30. Powell Chair press conference. So magkakaroon siya ng press conference. Alam niyo naman na si Jerome Powell, pag nagsalita siya, nakaka-apekto sa market. Mga idol, medyo huling na to. Onti na lang yung mga pwede niyang gawing ganito, mga idol, kasi mapapalitan na siya, di ba? Ayun yung inaano niya ngayon. Ano kayang sasabihin niya, mga idol? Kasi actually, ang FOMC natin medyo matagal pa. Hindi pa ngayon. Ano pa? Ano ba ngayon? Wednesday? Wednesday ba ngayon? Oh, Wednesday. Ang FOMC bukas pa. Mga idol. Oh, ayan. Ano yun? Baka bukas pa nga to. Ayan, bukas pa ata to, mga idol. So, hintayin natin to, mga lods, kasi nga, etong last 3 days natin, 3 days na lang ba?
last 4 to 3 days natin mga idol is magiging magiging importante ngayong January mga idol. Bukod sa FOMC meeting, no? Abangan din natin kung matutuloy o talagang magkakaroon tayo o inevitable na ba yung magkakaroon tayo ng government shutdown. At pangatlo, yung ating clarity ako makakahabol mga idol. No? Ayun yung mga medyo crucial ngayon tong 4 days natin na last ng January. Kaya kaabang-abang yan mga lods. No? Speaking of Jerome Powell mga lodi, ito na nga yung sinabi ni Daddy Trump mga idol sa speech niya. Sabi niya, Trump will announce Powell replacement soon. Rates will come down a lot, no? So talagang ibabagsak yan mga lodi, talagang magkakat ng rate ng malupit. Sabi ni Trump, I will announce it soon. You will see rates come down a lot. Okay, yun yung sinabi niya. 'Di ba? So ayun yung hintayin natin. FOMC ngayon, siguro magpo-post ba siya? 'Di ba? O uunahan niya na si Trump, no, na i-cut yung rate, or kabaliktaran, magdadagdag pa siya. Ang makulit dun kasi alis na siya, iaasa rin niya lang si Trump Kaya magdadagdag na lang ako, hindi na ako magka-cut. Di ba? Mag-a-add na lang ako ng rate. Balik ko sa 5%. Boom! Tangyayari, bagsak ang market mga idol pagka ganun. So, ayan, grabe, no? Kabang-abang yung mangyayari ngayong 4 days mga lord. So, volatile, kaya nag-iipon ako ng hindi pa nag-iipon. Hindi ko pinaubos yung pang-trade ko. Hindi ko pinaubos. So, meron pa tayong pang-trade mga lods. Ano ba ngayon? Oy, grabe. Although nasa downtrend pa rin tayo. Dalawa lang kasi talaga tinitignan ko ngayon na gusto kong i-trade. It's either XRP or AXS, no? Ayun yung gusto kong i-trade ngayon. Sa AXS, chechempohan ko yung short. Ayun yung gusto ko sa AXS, mag-short ako. Sa XRP naman baliktad. Chechempohan ko na bumagsak para makapag-long ako. Ganun yung ko diyan. Wala lang namang hatiin ko pa tong 69 USDT ko, diyan late na nun. So pipili na lang ako sa kanilang dalawa, chechempohan ko na lang kung ano yung mauuna sa akin. Bigyan ako ng opportunity sa dalawa. Doay na lang yung hintayin ko diyan, mga idol, no? So grabe to. Mga lods, kabang-abang na parang hindi ko alam kung matatakot ako o may excite sa 4 days, no? Na last 4 days ng January. Parang naramdaman ko na to kagabi Kagabi pinanood namin ni boss yung alam niyo yung Skyscraper sa Netflix, yung live yun, kaya hindi namin napanood ng live. Yung inakyat niyo yung Taipei 101 na building na napakataas nang walang kahit mga idol, no? Walang kahit taragis yan, no? Na ako na nanginginig yung tuhod ko, nanonood lang ako Ayan, no? Ayan, inakyat niyan mga loads, no, si Alex. Yung pinakamataas na building. Ayan, inakyat niya ng walang kahit lang, pulbus lang, yung parang borax lang, pampakapit. Ganun lang yung ginawa niya. Lupit, tumatalon pa siya sa mga yung mga, di ba madulas yan? Kasi parang stainless yung gilid dito sa salamin. Hindi katulad ng mga sa bundok, bato-bato. Medyo madali yung kapit, di ba? Yun yung kinukwento nung nung announcer o nung narrator. Pero siya lupit salamin, no? Tapos parang stainless na bakal. Tumatalon-talon lang siya doon sa mga Grabe tong tao na to mga idol. Meron nga, isipin niyo sobrang taas niya, no? Meron niyang chance dyan na bumitaw siya, parang naglambara siya ng 2 kamay lang yung nakakapit. Grabe yun, no? Sabi ko, nanginig ako nun, sabi ko, lupit na ito. Pa naman ako, takot pa naman ako sa heights, mga idol. Ayun yung isa yun sa mga fear ko Scared of heights tsaka ahas. Snake, yung kahinaan ko, nilalambot ako pag mga ganun Grabe tong tao na to, mga lodi, walang takot. So ayun, yun yung nararamdaman ko ngayon, 4 days, last ng 4 days natin. Hindi ko alam kung matutuwa tayo o hindi So abang-abang tayo, sana makachamba tayo ng profit, mga lods, kung magti-trade kayo. Magkaroon kayo ng risk management, no? Lock profit, stop loss, huwag nyo kakalimutan yan. Huwag kayong manghinayang sa position.
Bibigyan pa kayo ng chance niyan mga lods. No? Huwag kayong gumaya dito. Ayan, mga idol. One of the people close to Trump lost all his money in futures deal, mga lodi. Isipin nyo ha, nung una, sobrang solid, panalo siya. 19, successful. Oh, as nag-earn siya ng $145 million, mga idol. Grabe yun sa trade niya. Oh. Tapos, he risked all his money and lost 190 million in 3 days. Diba? Ito ata yung sinasabing insider eh. Oh. Tayo na sa 19 successful niya na trade Isang trade lang. Hindi natin alam kung isang trade lang to eh. Pero sa loob ng 3 days lang, yung panalo niyang 145 million, tinalo siya ng 190 million. Tayo na, talo pa siya. Di ba? Ilan yung talo niya? 45. Tagal pa inisip. Talo pa siya 45 million. Panalo ka na ng 145 eh. Dapat natulog ka na eh. Di ba? Ay wala. Talo pa siya ng $45 million. Grabe naman yun. So, wala siyang risk management. Di ba? Masyado siguro siya naging greedy. Nag-revenge trading siya. Di ba? Ganun yung ginawa niya, mga idol. Nag-early siya. Wala na siyang timing. Kumbaga masyado na siyang naging confident sa trade niya. At ayun na nga. No? Ayun yung mahirap eh. Kaya kailangan may strategy ka eh. Kasi pag may strategy ka, kumbaga, hindi kayong basta-basta pumapasok. Meron kang plan. Kasi kung wala, ganyan yung mangyayari sa'yo. Hindi birong pera yan, mga idol. $1 million lang, magkano na sa atin? 58 million pesos na yun eh. Diba? Pwede ka nang mamigay ng isang kabambiga sa lahat ng kabarangay mo eh. 190 million pa yung tinalo sa kanya, dollars. Yun, ayawan na pagka ganyan, mga idol. Nagaya na ako niyan, pagka ganyan. Anong gagawin ko kaya pag ganito, no? Huling nabuubos yung pera mo. Kumbaga meron kang malaking pera, tapos inubos mo lang sa trading. Maling decision. Sa mga maling decision mo, no? Ano kayang epekto sa utak ng tao nun? Magiging P77. Alam niyo yung P77, mga lods? Yung palabas ni Barbie. Nabaliw siya sa stress. So ito, although meron tayong mga negative, pansinin nyo naman yung gold natin, mga idol, no? Gold just reached $5,180 per ounce, no, for the first time in history. So ibig sabihin, kinamit niya yung all-time high niya, mga lodi, gold. Dali, ipo-futures natin. Gold. Grabe, no? Parang akala mo hihinto na, pero tuloy-tuloy pa rin eh, no? So, yung gold natin, syempre, naisip ko na naman si Robert Kiyosaki. Grabe, no? Oh. Ang tindi nito, mga idol. Pero sa 1 minute, medyo nag-drop. Hindi, ganun pa rin. Grabe. Hindi lang 5,100, 5,200 pala to, mga idol. No? So, nakamit niyo yung all-time high na first time in history. Simula nung natuklasan ng tao yung gold sa buong mundo. Ngayon lang siya umabot ng ganitong halaga per ounce. Mga idol, no? $5,000, mga lods. 250,000, mahigit 300,000 na to. Isang ounce, mga idol. So, grabe, di ba? Hindi lang yan, mga idol. Kasama rin yung silver. Di ba? Citibank rises silver price target from $100 to $150 per ounce, no? Ano ba? Ounce pala, ounce. Dali lang Check natin yung silver naman. Silver. Ayan, check natin. $112 na. Ay, $112 na. Mga idol. Kung titignan nyo, umabot na siya ng $118. Grabe. Yung mga metals natin ngayon, mga lods, talagang nag-all time high, pumapalo. Ano pa ba? 'Di ba? Gold, silver, pati to, mga idol. Ano ba to? Copper. Is copper the next commodity to experience a super cycle? Venture capitalists like Chamat Palihapitiya
Pali Happy Tia. O yan ha. Point to a copper shortage driven by artificial intelligence. Sorry nagiging na ako, bubulol ako. Driven by artificial intelligence demand. No, copper has been suppressed below 4 to 4.5 dollars for the past 20 years. No? And appears to be breaking out. Imagine mga idol from 2005, ayan nandito na siya sa range ng 4 dollars lang. 20 years siyang nandoon. 'Di ba? Bumaba siya grabe pala yung binaba nito nung nakaraan, nag 2 dollars. Nag 1 point something dollars. Ngayon biglang pumalo, no? At pumalo siya ng 5.9 dollars, almost 6 dollars. Ang laki ng inap niya, mga idol, no? So grabe yung mga metals natin, mga loads, no? Gold, silver, copper, medyo humahataw na, mga idol. Anong mangyayari niyan? Marami mapopomo siguro niyan, mga loads, no? Isipin nila, tagal-tagal ng copper na, napakababa, hindi ko man lang binili. Diba? Ayun yung mga mapopomo. Pero kung nakita mo na to, ibig sabihin, hindi ko alam kasi mga idol syempre nung mga time na mababa yung gold, silver, tsaka copper, hindi naman sila pinapansin, normal lang, ginagamit lang sa kumbaga walang hype, 'di ba? So sa mga ganung panahon, dapat doon ka nag-i-imbak nun. 'Di ba? Doon ka nag-i-imbak para once na lumipad sila, dama mo, hindi yung kunyari lumipad na saka ka ma-hype, tapos saka ka bibili, kung kailan lumipad na, 'di ba? Ang chance na lang nun bumaba ganun din sa mga crypto. 'Di ba? Ngayon, nasa baba sila ngayon. Downtrend sila, ang tagal nilang downtrend, 'di ba? Ilang buwan na tayong downtrend. Tapos saka kayo nag-out, 'di ba? Kasi naisip niyo, wala na, out na tayo, wala na, bagsak na. Paano pag biglang lumipad 'yan? Dumating na sa point na, ito na, lipara na. Saka ka bibili kung kailang lumipad na. Dapat ngayon pa lang nagbubodega ka na. Ganun 'yun, mga lods, no? Yun yung sa akin pero kayo, bahala kayo kung paano diskarte nyo. Kayo ba yung mga FOMO boys? Hindi. Alam niyo naman nag-circulate yan, mga idol After nagpapump yung mga gold, silver, lilipat yan, mga lodi. Yung asset niyan, iikot. Pupunta sa crypto, sa stocks, ganun yan. So, ngayon, mauna yung gold. After nyan, pag nag-top out na sila, punta na ng Bitcoin yan. Pagpunta ng Bitcoin yan, Ethereum naman, tapos alt season na, boom, ganun. Ganun yung nangyayari sa history. Hindi natin alam kung ganun ulit mangyayari ngayon, pero ayun yung pinaniniwalaan ng iba, 'di ba? So, saan ka? Papasok ka ba kapag lumilipad na o ngayon pa lang nag-iimba ka na, nagre-ready ka na sa pag-pump, 'di ba? So, kahapon nga, kagabi, ang ganda ng news natin, 'di ba? Yung sipin nyo, ngayon na yung last chance, 'di ba? Para magkaroon ng generational, sabi ng mga mayayaman. Tayo kasi hindi natin kaya 'yun, mga idol Nag-invest man tayo, maliit lang tayo. Maasa lang tayo na maambunan kahit papaano. Ganun lang, 'di ba? So ito, si Sisi, mga lodi, no? So medyo nagyabang si Sisi dito. Sabi niya, Sisi Binance made a big announcement regard safety of Binance. Sisi said, we handled 14 billion in outflows. No bank can handle that much, no? So, Sisi yan mga idol Diba? So, pag pinagmalaki niya lang yung Binance, mga idol, bakit niya hindi pagmamalaki yan, mga lodi? Tignan niyo naman to. The former founder of Binance, Sisi, has a net worth of 92 billion. They say he owns half of all BNB coins. Kalahati. Tapos galit na galit yung iba sa mga developers ng XRP kasi malaki daw yung hawak na XRP. Si Sisi nga, kalahati ng supply ng BNB nasa kanya. Sa XRP, halos kalahati nun nasa escrow. Tapos nasa institution, nasa mga whales. Ilan lang yung mga nasa tawag dito, nasa mga developers. Tapos galit na galit sila, sinasabi nila negative yan kasi dami nga ako ng mga bahala kayo, mga idol, no? This person sacrificed hundreds of projects and coins for the sake of BNB. And he will sacrifice thousands of coins if
The situations demands it. His entire wealth is built on BNB. Mga Lodi, no? Sa BNB coins. Natatandaan nyo, alam ko nung pumasok kami ng crypto noong 2021, yung BNB noon nasa 12 to 13,000 pesos lang eh. Bumili pa nga kami ng isang ganun eh, ng isang coins na BNB. Tapos umangat siya ng mga nasa 20,000, tuwan-tuwa kami noon. Tapos binidro namin. Tapos simula noon, hindi na bumaba kasi yung BNB noon. Kaya parang sabi ko, mahal na ng BNB oh. Tapos yun, wala na, hindi na kami bumili kasi mahal na eh. So, pero nakita namin yun na pumali yung BNB from 13,000 pataas, mga idol, 2021. So parang ngayon nag 4x, 5x, 'di ba? Nag 4x, 5x siya ngayon, mga idol. Oh. So kung ang asset ni ZZ noon, 'di ba mga nasa 20 billion, ngayon 92 billion na. 'Di ba? So ang entire asset niya build on BNB, 'di ba? Half of BNB nasa kanya eh. 'Di ba? Pag bumagsak yung BNB, 'yun ang problema diyan, mga lods, no? So, syempre company Binance 'yan, mga idol. Kung maayos yung Binance, maayos 'yan yung asset niya, mga lodi. No, syempre kaya hindi niya papabayaan bumagsak yan. Kaya nga napakaganda ng Binance, kaya lang binan ng Pilipinas di ba? Ang lupit, di ba? Tapos gusto tayong gumamit ng mga magagandang local crypto exchange. Magaganda, sabi ko magaganda, hindi pa. Ayan. So ito. Tingnan natin 'to, mga lodi. What happened overnight? Ito, basahin lang natin. Here are the 12 most important crypto highlights ngayon. Bitcoin on the verge of closing its 4 red month in a row. That hasn't happened since 2018. So, ngayon mga lodi, yung Bitcoin, kaya nga parang nagbago yung yung 4-year cycle eh. Dahil dito, so imagine simula 2018 ngayon lang nangyari na 3 buwan no na negative. Tapos yung 3 buwan na yun, mga lodi, ayun pa yung ini-expect na bull market month. Yung bear months. 'Di ba? Simula October, November, December, January. 'Di ba yung October, ganun pa nga yun eh, Moonbember, Bullcember, ganun pa. 'Di ba? Pero ayun yung pula, 'di ba? Ayun yung nangyari simula 2018, ngayon lang yung nangyari. Polymarket, 80% chance that the US government will shut down this week. So isa pa to sa mga topic natin simula nakaraan, 'di ba? Na magsha-shutdown ngayong anong araw ba yung 31? Sabado. Oh my goodness, weekend pala 'yun. Breaking due to winter storm, both the Senate Agriculture Committee's clarity markup, the CFTC SEC Crypto Roundtable have been postponed sa 29. So bukas na to, mga lodi, magkakaroon tayo ng botohan ulit. Polymarket ulit shows 53% chance that the Clarity Act will become law in 2026. Dapat nga month, hindi dapat dito taon, hindi yung month yung sinasabi. Dapat become law in February o kaya March, ganun, hindi 2026. Gold and silver pullback after all-time high, pero 5,000 pa rin, tsaka nasa 100 pa rin respectively yung kanilang mga price, no, per ounce. Bitcoin hash rate drops negative 30% in 3 days. Impacts of winter storm in the USA. Kaya nga nagkaroon ng di ba, emergency something yung in-announce si Trump. BlackRock bolsters its Bitcoin fund offering with an income-oriented filing. So ito yung news natin kahapon, no, na parang yielding, no, sa in-apply ng BlackRock. At sabi ko nga, wala namang in-apply yung BlackRock na hindi in-approvehan eh. The US dollar index is plummeting at its 4-month low today. Yung dollar index natin bagsak. The 30-day SMA of net inflows for Bitcoin and Ethereum spot ETF remains negative to sign of new demand. So ayan, mga lodi, yung Bitcoin tsaka Ethereum yan mga lodi, ang laki ng outflow nila, sunod-sunod na
may mga streak na yan, losing streak, mga lods, no? Pero sa Solana at sa XRP, medyo goods naman yan. Puro inflow naman sa kanila. Ripple enters a partnership with Saudi Bank subsidiary. Ano ba? Subsidiary. Oh, sorry. Ripple enters a partnership with the Saudi Bank subsidiary for blockchain payments and custody. So ito yung isang big news natin kahapon. 'Di ba? Na napaka-solid din 'yan. Banek expands its crypto ETF family with the spot avalanche product. Michael Saylor strategy buys na naman ng 2,932 Bitcoin during the market sell-off. There's a lot of work that goes into this post. Support, do like. So ayan na. So ayan mga Lodi. Ang pinaka sa akin ng highlights dito sa mga sinabi dito yung tungkol sa Clarity Act natin na magkakaroon ng botohan sa 29, tapos yung chance na magkaroon tayo ng government shutdown, mga Lodi, no? Yun sa akin. Tsaka syempre yung sa Ripple. Di ba? Parang lahat ng to negative yung ibang news eh. Bukod sa Ripple na partnership, tapos sa gold and silver na all-time high. Di ba? Ito pa pala, pati sa Banek pala. Grabe. Ito naman mga Lodi, ito gusto ko Tagalog. Basahin natin. Inulinsad daw ng Ripple ang Ripple Treasury, isang bagong platform para sa treasury management, pagmanage ang pera, cash flow at asset at ng malaking kumpanya o bangko. Bakit importante ito? Hindi lang ordinaryong bagong produkto. Sabi niya, game changer to sa mundo ng pera at finance. Anong problema ang sinusolusyonan nito? Maraming malaking kumpanya at bangko ngayon ang nahihirapan dahil gumagamit pa rin sila ng luma at outdated na sistema. Lalong lumalaki ang gulo at komplikasyon. Kaunti na ang resources, tao at pera, kumbaga kaunti na. Maraming pera na nakatira o nakatira lang, hindi kumikita o hindi ginagamit ng maayos. Nakatenga, mas maganda siguro ito kung nakatenga lang. Maraming pera ang nakatenga lang na hindi nagagamit ng maayos o hindi kumikita ng maayos. Anong binago ng Ripple Treasury? Pinagsama-sama nila na 40 years plus na taon. 40 years na, may taon ba, no? Nang karanasan sa traditional treasury mula sa G-Treasury. Pinakamodernong teknolohiya ng digital asset mula sa Ripple. Yung ito pa lang mga idol, pinakamodernong teknolohiya pagdating sa digital asset. Pinakamoderno sa digital asset. Doon pa lang Mga benepisyo na binanggit, isang dashboard lang makikita mo agad ang regular na pera, fiat o crypto digital asset. Instant cross-border payment sa loob ng 24/7, hindi na kailangan mag-antay ng banking days. Walang kailangang pre-funding, hindi mo kailangang maglagay ng pera ng maagap sa ibang bansa. Nakakatipid sa FX fees at nakakawala ng nakatenggang pera kasi nakatira nakalagay. Mas magandang cash forecasting, risk management, liquidity at payments. Handa na para sa tokenization o pagiging token ng real world asset at programmable money sa future. Bakit mas malaking bagay ito para sa XRP? Dahil ang buong sistema na ito ay gumagamit ng Ripple Network at XRP bilang backbone para sa mabilis na paglilipat ng pera across borders. Kaya posibleng tumaas ang institutional demand sa XRP. Mas maraming malalaking players ang gagamit nito. Sabi pa niya sa post, dati iniisip lang ng iba na payments company lang ang Ripple. Ngayon, binago na nila ang mismong pundasyon ng global finance. Ganun sila kalupit mga idol. Global finance yung binago. Global Tapos pinakamagaling na teknolohiya. Sa madaling salita, Ripple Treasury equals malaking hakbang para sa maipapakita ng XRP at Ripple Tech ay hindi lang para sa mabilis na pagpapadala ng pera, kundi para sa buong professional treasury institutional finance na mas efficient at future-proof. Ganun katindi, mga Lodi, no? Kasi yung nakalagay dyan, Ripple Treasury just launched
This isn't just another product announcement. This is a fundamental shift in the world of money itself. Yeah. Pagdating sa financial system, mga idol, Ripple XRP na yung parang mga ano dyan, magiging hari. Parang ganun. Di ba? So, ayun yan mga idol, no? So, dahil dyan, nag-flex si Chris Larsen. Ayan, lupit, Ripple co-founder Chris Larsen is officially winning the utility game. He's the owner of the only street-legal Lamborghini Sesto Elemento in the USA. Much like XRP, the machine is pure efficiency. Parang hinalimbawa niya yung Lamborghini sa XRP. No, pure efficiency, speed, and elite engineering. The utility bridge between high-tech finance and automotive art. Mga lod. So marami nag-comment dito na grabe naman yan, ba't ka bumibili ng ganyan, dapat ganito mo na lang, ganito, ba't ka bumili niyan, ayun yung pinaka-point dun, ba't sila bumili. No, so sinabi dito mga idol, ayan, sabi nga dito, si Chris Larsen, billionaire mga lodi, at yung Lamborghini niya, na ang halaga niya ay $3 million. No, for him, that's like us dropping $20 on coffee. Kumbaga maliit na bagay lang sa kanya yung $3 million kay Chris Larsen. So, 'di ba? Tapos kaya yung iba, and people here getting angry. He is worth billions. Kumbaga bilyonaryo siya 'Di ba? So, meanwhile, your average crypto bro millionaire is shelling out 1.5x 3x their entire network worth on Lambo. Kumbaga parang ang punto rito mga idol, sinisita nila si Chris Larsen na billionaire na bumili ng 3 million na halaga ng Lamborghini. Kumbaga siya kasi billionaire siya, so yung 3 million parang ano lang sa kanya yun, baby lang. Yung ibang mga crypto millionaire, halos kalahatiin na yung asset nila, makabili lang ng Lamborghini. Parang gano'n, no? Makabili lang ng ganito ganyan. Minsan buong asset na nila basta makabili lang sila. Kaya nga may Wen Lambo Wen Lambo. Di ba? So, ganun. Kumbaga, huwag kayong magalit. Kasi siya, wala lang sa kanya yun Yung iba kasi ng mga millionaire, halos yun nga, no? Kumbaga, halos ubusin na nila yung asset nila, makabili lang sila niyan. Para mapamukha lang nila na meron silang Lamborghini. Ganun. So, di ba? So, ayan. Hindi sila practical, di ba? Kumbaga si Chris Larsen parang practical lang siya dyan kasi kaya niya naman bilhin ito last news natin, grabe to. Ito naging na-news na natin to kahapon. Tapos nag-update ulit tayo kahapon kasi ang unang nag-post nito si Elon Musk. Parang 'di ba? Sinabi niya na mas X na lang dapat yung gamitin, XChat. Tapos pinalo upan siya ni Pavel Durov, no? Yung developers ng Telegram. Tas ngayon si Edward Snowden. Kilala niyo naman si Edward Snowden, 'di ba? Mga idol. Kaya yan sa mundo ng crypto, panoorin niyo yung movie niyan. May movie yan Ginanapan ni kalimutan ko na. Basta gumanap doon yung nasa kalimutan ko na. Si Robin sa Batman ni Christian Bale. Yung huli, yung kay Bane, di ba may police doon, siya yun. Si Gordon Levitt, nakalimutan ko. Basta yun. Siya yung gumanap ka sa movie. Ginanapan niya yung movie ni Edward Snowden. Siya yung Edward Snowden doon. Sabi ngayon ni Edward Snowden dito sa WhatsApp, mga idol, na binili ng Meta, no? The problem with applications like WhatsApp is it was actually designed to have very strong encryption, no? The same as the gold standard today would be the Signal Messenger or the Wire Messenger. But then it was bought by Facebook because it was so good. And now Facebook is quite aggressively reducing the security of WhatsApp about once a quarter. Kumbaga, unti-unti, no? Unti-unti na parang yung security binabawasan ng Facebook. And they're trying to do it as quietly as possible, yung hindi masyadong halata, no, na nawawala ng security yung sa WhatsApp.
So a messenger that the people are comfortable using now is actually a danger to you, mga idol, no? So hindi na siya private. Kumbaga ganun yung nangyayari ngayon, mga lodi, na wala na yung pagiging security ng WhatsApp. So kung ano yung nag-chat kayo diyan, kung ano man yung mga pinagsasabi nyo, nagchichismisan kayo, nababasa yan lahat ng mga developers. Kitang-kita nila yung mga nangyayari. So kung ikaw, kaya ka nga nag-PPM, private message nga ang tawag doon, private message, di ba? So dapat kayo lang, kung sino man yung piniem mo, kayo lang yung makakaalam. Pero dahil nga lumabas na yung leak na nababasa ng mga developers lahat ng nangyayari sa WhatsApp, so hindi na siya private. Kumbaga, magtitiwala ka pa ba dun? Di ba? Sabi nga ni sandali lang, naalala ko tuloy. Puntahan ko lang. Follow na natin to. Ayan. Sabi dito ni Pavel Durov, mga idol, siya yung developers ng Telegram, mga lod, founder. Alam ko siya tama ba? Ayan, CEO, founder Telegram. So sabi niya rito, you have to be brain dead to believe WhatsApp is a secure in 2026. Di ba? When we analyze how WhatsApp implemented its encryption, we found multiple attacks vectors. Hindi natin maintindihan yun. Ibig sabihin nun, para talagang malaman natin, mga lodi, no? May grupo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Ano ba yun? Ang nagliham ng class action lawsuit sa korte na sa ito pala, tama. Okay, basahin natin May grupo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa, Australia, Brazil, India, Mexico, South Africa at iba pa, ang naghain ng masarap na pagkain, ang naghain ng class action lawsuit sa korte sa Amerika laban sa Meta. Sinasabi nila na hindi totoo ang pangako ng WhatsApp na end-to-end encrypted ang mga chat, meaning dapat daw hindi kayang basahin o i-access ng Meta o kahit kanino ang mga pribadong mensahe maliban sa sender at receiver. Pero ayon sa kaso, may mga whistleblower o dating empleyado o insider na nagsalita na nagsabi na kaya raw i-store, i-analyze at i-access ng Meta halos lahat ng pribadong usapan sa WhatsApp. Niloloko daw nila ang milyon-milyong user sa buong mundo tungkol sa privacy. Tinugon din ni Durov ng sobrang matindi. Sinabi niya na brain dead o patay na utak, walang isip, kamote, hampas gutom. Ayan, no? Ang maniniwala na secure pa rin ang WhatsApp ngayong 2026. Anong noong 2026? Ano na naman to si Grok Dahil raw noong pinag-aralan ng team nila sa Telegram kung paano ginawa ang encryption ng WhatsApp, nakita nila ang maraming attack vectors. Ibig sabihin, maraming paraan para ma-hack. Ayun pala yun, ang attack vectors. Maraming paraan para ma-hack, ma-intercept o ma-access ang mga mensahe kahit may encryption. Kaya kaya niyang sinabi yan para i-promote din ang Telegram bilang mas secure. Bagamat maraming sumasagot sa kanya na ang Telegram mismo ay hindi default na end-to-end encrypted, ang lahat ng chat kailangan pa manually ang secret chat. So, dahil nga si Pavel Durov, Pavel Durov pala, kasi may nagko-comment sa akin, Pavel Durov yung pangalan parang na-pinromote niya na dito yung Telegram, 'di ba? Kasi isa ring messaging app Di ba? So, binasag niya yung WhatsApp, pinromote niya yung Telegram. Pero marami rin nag-comment sa kanya na yung Telegram din naman ganun din daw. Kailangan pang i-on yung secret chat bago maging private. Di ba? Ganun daw 'yun. Reaksyon ng iba mula may sumusuporta kay Durov at galit sa Meta. May nanglalait naman kay Durov, sinasabing hack pa nga ang Telegram account nila dahil mahina ang security doon. O kaya hindi naman encrypted by default ang Telegram. Kumbaga nagkaroon na ng balikan dito, mga idol, no? Dito na tayo sa conclusion. Sa madaling salita,
Ito ay malaking away sa privacy sa pagitan ng WhatsApp at Telegram. Sinamantala ni Durov ang lawsuit para sabihing huwag na kayong magtiwala sa WhatsApp. Mas okay na sa Telegram. Pero marami ring nagsasabing pareho lang silang may problema sa utak. May problema sa totoong security at privacy. Huwag na kayo dyan sa mga yan. Dahil na maski sa Telegram. Sa Telegram, ang daming phishing site dyan eh. Ang bigla ka nalang ma-hack dyan mga lods, no? Mag-ex na lang kayo mga idol. Dito na lang tayo kay Papa Elon. Diba? Si Papa Elon, yan, okay pa yun. Diba? Kasi, ano naman to? Sandali lang ha. Chinese company PetroChina has stopped purchasing Venezuelan stolen oil that is being marked under the US control. So hindi na bumibili yung China ng oil na kinuha ng US daw sa Venezuela. Ba't namin bibili dyan? Inaakaw nyo lang yun. Bayad na nga namin yan eh. Kaya lang kinuha yung tigas ng mukha nito ni Trump eh. So ayan. Ayan na, grabe yung morning natin. Ang dami nating news So, ayun yung news natin ngayong umaga, mga lods. Nakita nyo naman, matik-abu. Nagsimula sa Landers. Naku naman, sana tapos na to. Kasi kanina, umaga, nung hinatid ko si Boy WhatsApp, meron pa ako nakikita sa mga post na tuloy-tuloy pa rin daw yung sunog dito sa Landers. No, sana maapula na mga lodi, no. So, ayun. Tawagin na nila si basta, yung malulapit. Dapat pag mga ganito, kasi Quezon City to eh. Tas, malapit din naman yung Caloocan dyan. Yung Caloocan City Hall, sabihin na natin dapat nagtumulong na sila sa yung sa pag-apula ng apoy, yung mga bombero. Kasi sobrang laki, 'di ba? Kasi may bombero dun sa may Caloocan City Hall eh. Malapit eh. So ayun mga idol, no. Ayun yung ating balita ngayong umaga, no. Sana na-enjoy nyo. At syempre like nyo yung video natin, parang ganahan ako. Tatamad na mag-upload. Natamad na ako eh. Mag-like kasi kayo mga idol. Ayun nga lang yung lakas ko eh. Yung like nyo eh. Ayaw nyo na may like. Ang dami nyo nanonood. Nasa 1,000 views tayo lagi. Tapos 200 lang yung like. Ano kaya yun? Taragis yan. Huwag na lang. Ayoko na. Tapong ko na to. So ayan. Kita-kits tayo mamaya gabi mga lods Update ulit tayo kung ano yung mga mangyayari ngayon sa mundo ng crypto. Mga lodi. At syempre sa global news natin na trending news. Titignan natin yan. Sisilipin natin lahat yan na parang mamboboso. Okay? Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol.